Basta Radyo, ibandera mo! 107.1 News FM, Olongapo. From everyone at the station, happy holidays. 107.1 News FM, Radyo Bandera, Olongapo City. Hey, welcome. Good evening everybody. Maganda kayong lahat. Buti na lang ang pogi namin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, welcome to Radyo Bandera's Bandera Night Jams radio show with yours truly. This is DJ Tommy G. Kamusta yung mga tropa ko? How you guys doing? Ayos ba? Kamusta ang inyong, ano bang araw ba ngayon? Kamusta ang inyong naghang, no? Ang inyong Tuesday so far? Ayan. Malalaman mo Tuesday pagka nakasuot ng maroon yung mga taga-SBMA. Maroon polo shirt. Pag Wednesday, ano na yan? Navy blue, dark blue. Tama ba? Hindi. Iba yung navy blue. Yun yung matingkad na blue. Yung dark blue. Yun yung dark blue. Wednesday. Yun. Okay. So, Tuesday lang ngayon kasi nakamaroon sila kanina eh. Yun ang indicator, no? Uy, kanina ha, dumalaw sa SBMA Telecom sa office namin yung mga taga Our Lady of Fatima University from Valenzuela, the Valenzuela branch, and we gave them a little bit of briefing. What are the things that the telecoms do? Ayan, back to the old habit. Parang I feel like back to the old habit eh. Dati ko nang ginagawa yun eh for another radio station that I used to work for. Pag nagpupunta yung mga students, dinadala ng SBMA Tourism, I give them briefing on how the basics of radio operation, how a radio station operates, and pati na rin yung pagiging radio talent, binibrief ko rin sila, no? Yun, binibigyan ko sila ng dagdag kaalaman. Imparting knowledge. Napakasarap niyan, you're imparting knowledge sa kabataan, sa mga ano. Kaya lang alam mo 'yon, may mga inggitero-inggitera. Pinatigil no? Kasi daw dumudumi yung CR. Mario Joseph, may tagalinis na binabayaran no? Sayang yung binabayad pala sa tagalinis kung ayaw marumihan yung CR, no? Ganyan mag-isip yung mga taong pabaligtad ang utak. Pinagpalit yung kaalaman, knowledge, yung maituturo, may share mo sa mga kabataan dahil daw dumudumi yung CR. Ngayon kung dumudumi yung CR, nakatulong ako, nakapag-impart ako ng knowledge, pwedeng linisin yung CR. Yung utak nyong paurong, pwede bang linisin yan? Hindi ganun na kayo nasa inyo na yun diba? Ibahin nyo si Tommy G. Ibang mag-isip. Progressive. Moving forward na pag-iisip kayo. Utak. Backwards. Pare labo. Naalala ko na naman si Hernandez. Na-share ko sa inyo yung mga Fernandez, no? Dati wala namang Hernandez pala lahat. Kaya lang dumating yung time, may nagkaroon ng Fernandez na gano'n, alam niyo na, yung may, what do we call it, bingot ang tawag dun no? So, tinanong siya nung naming names authority. Those who name names. Those who list officially. Tinanong siya, ano apelido nito? Sabi niya, Hernandez. Kaya akala nung naglilista, Fernandez pala. Okay, ayan. Sige, back to the today's holidays and observances, syempre. We start things up with the holidays and observances lagi, no? Uy, grabe yung balitaan pa muna ulit. Grabe yung kay Amy Marcos, Hindi ako makamove on, promise. Grabe, no? Grabe. Naroon na ako, sabihin natin totoo lahat ng sinasabi niya. What about what she displayed? Kapatid mo yun Diba? Kapatid mo yun Sabihin natin totoo lahat ng sinasabi niya. Di ba? Kapatid mo yun. And also, still, he's our president. Binoto siya ng karamihang Pinoy. Di ba? So far, this is just me, This doesn't necessarily reflect the views and opinions of the station. Ako lang to, Ako lang to. Sabihin na natin totoo, yung mga pinag-a-accuse niya kay yung mga pinagsasabi niya kay Presidente. And binoto natin si Presidente. Lahat tayo bumoto sa kanya dahil naniniwala tayo sa kanya. So
So far, yung pagiging ganun sa accusation ni Aimee, may nangyari bang masama sa inyo? May ginawa ba si Presidente na relate doon sa description na ginawa ni Aimee sa kanya? For argument's sake, sabihin na natin totoo lahat ng sinasabi ni Aimee Marcos. Pero anong ginawa ni Presidente Bongbong na napahamak ka na may relate doon sa accusation sa kanya na siya ay nagda-drug, siya ay nag-a-addict? Bilang drug addict, bilang nagda-drugs, pinagtripan ka ba niya? Pinagtripan ba niya yung bayan? May mga tao ba sa gobyerno na pinagtripan niya? Kasi ganoon ang mga nagda-drugs ng addict, di ba? Nang titrip, ng ano. Di ba? Tsaka so far ba, may ginawa na ba siya na, teka, mapapahamak tayo dyan sa pagiging drug addict mo, mapapahamak kung bansang Pilip. May ginawa na ba siya so far? Wala naman Di ba? Again, inuulit ko this is just my opinion. This is just me, not necessarily doesn't necessarily reflect that of the station, ha? Nakakainis lang na, di ba? Hindi ako big fan ni Bongbong Marcos. Hindi rin ako big fan ni Aimee Marcos. Gaya nga ng madalas naming sabihin ni Kapernan Julian Makabayan, wala ang loyalty namin sa kanino mang politiko. Ang loyalty namin ay nasa bayan, nasa bansa. Dapat kayo ganun din. Huwag kayong maging panatiko sa mga nakaupo na sa mga leader. Kahit yung sabihin na nating magagaling, darating ang time, masisilaw din yung mga yan . Diba? Sabi nga, power corrupts and absolute power absolutely corrupts. Tandaan nyo yan. Okay? Diba? Promise. Maraming beses na nangyari yan. May magagaling, may mga dito lang sa syudad natin may mga upo na nung una bilib ako, ang galing Ang galing, marami. I'm not naming names pero kasi baka mamaya paglabas ko may nag-aabang na Enderit my we bang. Dito sa Gapo, may mga ganyan na wala akong sinabing pangalan, wala rin ako sinabing posisyon, maraming posisyon yan. Una, ang ganda ng performance, nakikita mo, ang galing, di ba? Tapos ang bandang huli, na rin pala, lalabas na rin yung tunay, no? Wala kang makitang bahid nung una. Nung bandang huli na. Kasi nga, power corrupts. Nakaranas ng power, nakaranas ng, di ba? Lumalapit pala. Pag may power pala, lumalapit pala. Sabing ganun. Pag may power ka pala, nilalapitan ka pala ng cha-ching! Ka-ching! Yun. Di ba? Ganun yan kahit saan yan, kahit sa Olongapo City, kahit sa SBMA, kahit sa Bataan, sa Zambales, buong Pilipinas. Yes, power corrupts. Absolute power absolutely corrupts. Totoo yan, di ba? Kahit yung mga nakikita nyo ngayon na magagaling pa, mga young blood, promising, very promising. Oo, sa una, maaari. Pero sa bandang huli, lalo na kung pinagkatiwalaan na natin sila ng gusto, babawi yan, maniwala kayo sa akin. Di ba may mga pinangalanan nga na hindi ako makapaniwala up to now Well, actually, hindi naman ako manghang-mangha dahil matik na sa akin pag politiko ka or kung mangyari man yan. Well, hindi ko man nilalahat Dumating yung time na nangyari yan, wala nang nakakagulat. Pero nagulat nga lang ako na ay, kasama pala siya. Yun. May element of surprise pa rin kahit papaano yung pangalan, Di ba? Di ba? Either tama ako o may tama ako. Okay. So tayo nang magbalitaan, bigay na natin ang ating holidays and observances. Sabi ni Kuya Justin Rice, "Hey, DJ Tommy, happy listening everyone." Yan. Binabati kayo ni paring Justin Rice, ha? Okay. Pinsan nito si yung paborito kong Rice din ang apelyido. Kung siya si Justin Rice, ang paborito kong pinsan niya si Extra Rice. Patakaw ako Okay, so na? Holidays and observances na, no? Okay. November, na ngayon? 18 na, grabe, no? November 18, ang bilis naman. Ilan na? 37 days to go before Christmas. Wow. Bukas makalaw, magulat ka. Uy, Pasko na. And this being brought to you by Angel's Pizza, Olongapo City. Okay? So, check it out. Angel's Pizza, located at number 395 Rizal Avenue, West Tapinac, Olongapo City. They are open from 8 a.m. to 12 a.m. pag weekdays. Pero pag Friday to Sunday, weekends, 8 a.m. to 1 a.m. pa. Pag weekends kasi, di ba, syempre, gumigimik tayo.
nagmo-movie night, pwede pa kayong umorder ng pizza hanggang 12:59. Huwag naman alauna. Siyempre, pauwiin nyo naman yung mga tao. Diba? 12:59, pwede pa. 1 a.m. hindi na. For deliveries, inquiries, pwede rin tumawag or mag-text advance order para pagdating nyo, pipick upin na lang at babayaran. Ito yung cellphone numbers. I-save nyo. 0927-117-9020 and 0932-707-4045. Lahat naman yan nasa Facebook page nila. Just look up the Facebook page and check out the Sulit Bundle promo. 2 big family size pizza, any flavor. 1 medium size. 1 pink lychee lemonade, 1 liter. Okay? And APC card. Oh, social yung may APC card. May pa-buy one, take one yung APC card na yan. For only 1,049 na lang. It used to be around 2,000 pesos. Pero laking savings, no? 1,049 na lang. The Sulit Bundle promo. Avail now. Okay? Holidays and observances. Once again brought to you by Angel's Pizza Olongapo. What's going on for November 18? Here are today's holidays and observances. Today is in Europe. It's their Antibiotic Awareness Day. Okay? Ang antibiotic, it can help you heal. It can help cure you kung may mga infection, may mga, ano pa ba, aside from infection, di ba? Ubosipon, nakakatulong din ang antibiotic. Pero, bakit meron silang awareness day? There's dangers to it also. Kung improperly administered, kung hindi properly taken ang antibiotic, there are consequences din, no? May madudulot din siyang masama. Hindi pwedeng tira ng tira, banat ng banat. May proper yan. May proper dosage, may proper time kung kailan iinumin, may proper administration of antibiotic. Okay? Today is also International Day of Islamic Art. Alright? So, sa mga kapatid natin, in the Islam world, Happy International Day of Islamic Art. Mickey Mouse Day! As if Mickey Mouse is a real person. He's fictional. He's imaginary. Imaginary rodent. Yan yung pinakasikat na ano no? Na imaginary rodent. Hindi totoo si Mickey Mouse, ha? Character siya. Oh, character. Kids, fictional character. Marami pang fictional character. Hindi lang yan, di ba? Oh, marami pa. Sa religion din, yan. Fictional character. Marami na. Okay. Today is also, what else? Apple Cider Day. Entrepreneurs Day. Ayan. Happy day sa inyo, mga entrepreneurs. Mga businessman, businesswoman. Ayan. Entrepreneurs Day today. Princess Day ang November 18 din. Ayan. Push button phone day. Wala nang push button halos ngayon, ano? Ano na? Touch screen na. Phone. Okay, ito, something that's significant. Lastly, World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse, and Violence. Ayan, something that's significant lastly. Okay. So there you have it, just some of the few holidays and observances November 18, 2025.